For the first time in history, natalo ng Gilas Pilipinas ang New Zealand. Natapos ang bangungot nila kontra sa New Zealand at pinakita nila dito na kayang-kaya nilang talunin ito. Mula pa noong 2016, nung pumasok ang New Zealand, hindi pa nananalo ang Team Philippines sa mga laro nila. Nakita natin ang pagdomina ni Kai Sotto sa kanyang laro kontra sa New Zealand with the following stats of 19 points, 10 rebounds, 7 assists. Dito pinakita niya ang versatility niya, both offense and defense. Katawang naman ni Kai Sotto ang ating resident import na si Justin Brownlee with 26 points and 11 rebounds. Napakaganda rin naman ang pinakita ni Scottie Thompson sa kanyang laro kontra Tall Blacks. Dito naipakita niya ang kanyang kakayahan para maging legitimate point guard. Andito naman si Corey Brewer, ang mainit na hot shooting niya at hindi ito tinantanan ng mga Gilas Pilipinas at tinawi ito upang mapahirapan siya sa kanyang opensa. Magandang play na design ng Gilas Pilipinas. Ito yung game changer na binigay ni Chris Newsome para makamit ang kanilang pagkapanalo kontra Tall Blacks. Nahirapan si Corey Brewer sa pagtao sa kanya ni Newsome. Tumulong din ang dating import ng Converge Fiber Xers na si Tom Bogdanovic at ang kanyang sentro na si Sam Wardenberg na tig 19 points. Tumagundong ang arena sa magandang laban ng New Zealand at Gilas Pilipinas. Napakain din si Willie Marshall ng popcorn. Maganda ang pinakita nila na laban at pinakita nila na kayang-kaya nilang talunin ang Tall Blacks gaya ng sabi ni Coach Tim Cone. Dito pinakita at pinatunayan lang nila na hindi tsamba ang kanilang pagkapanalo kontra sa Latvia at pinakita nila ito kontra sa New Zealand. Susunod na kalaban ng Gilas Pilipinas ang Chinese Taipei sa November 24. Kung mananalo sila dito, sila ay uusad at papasok sa next FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia sa August 25, 2025. Maganda ang binuo ni Coach Tim Cone ng mga players at nakapagsabayan ito laban sa Tall Blacks. Hindi rin malabong isipin na pinatumba nila ang isa sa mga powerhouse team dito sa Asia, ang New Zealand. Hindi rin natin pwedeng alisin na pwede rin nating talunin ang isa ring katabi ng New Zealand, ang isang powerhouse team dito sa Asia, hindi lang dito, kundi sa buong mundo, ang Australian Boomers. Anong masasabi niyo dito mga idol?